kayo nag-prepare sa mga interview? Gano'n ko siguro ako katagal mag-prepare. Ang pakiramdam ko, ready. Mapa-English or Spanish, mahalaga yung aaral. Marami rin akong in-applyan na hindi ako lusot. Pag minsan feeling mo hindi ka papasa, yun, parang meron dagdag na encouragement. Meron yung tumutulong mag-follow up. Napakalaking tulong na nun para sa iba na natakot mag-apply. I got my first Spanish bilingual job. Hello everyone, my name is Franz from JK Network Services, and today we are going to talk something really personal and really exciting, the career change. So from English account to Spanish account. So come with me how our guest for today decided to take a leap and take her chance to become a Spanish bilingual. So when I first talked to her, I feel like we have known each other for a long time. She's very bubbly and she got a positive attitude. So now I want to know how happy she is knowing that she's going to start her first Spanish bilingual job. So come. So we have here one of our aspiring bilinguals and we'll start next week. Hello, Miss Tanya. Hola! Hola a todos! Soy Tanya. Yeah, so she's Miss Tanya. She's one of our applicants, and she just got her first Spanish bilingual job, and and she will start next week. So Miss Tanya, how are you po? Estoy muy bien. So Miss Tanya, I would like to ask po, paano niyo po na-feel na ready na po kayong mag-apply as a Spanish bilingual? Actually, ang totoo niyan, kahit gaano ka siguro kahaba o katagal mag-prepare, ang pakiramdam mo, hindi ka pa ready. Pero, ang sa akin, dahil kailangan ko nang mag-apply, talagang pinush ko na mag-apply. Kasi, ang nasa isip ko, hindi ka naman talaga magiging ready hanggang hindi mo masubukan. Yes. So, nag-try na ako para ang nasa isip ko, pumasa or hindi man, at least, alam ko na yung mga susunod kong gagawin, ano na yung preparations na gagawin ko, paano ko pa ihahanda yung sarili ko, paano pa ako mag-prepare para eventually ma-hire din. Yes po. And also, Miss Tanya, I have a question po. How many months or years po kayo nag-aral ng Spanish? Siguro, less than a year bago ako nag-apply kasi nag-apply ako sa TESDA for Spanish scholarship. Ngayon, habang inaantay ko yung slot ko, naghanap ako ng online school na mag-aral, kaya para yun, makapag-prepare. Tapos, nung natapos yung scholarship ko sa TESDA, nag-aral pa rin ako. Actually, mayroon akong mga sinasalihan ng mga Facebook group na challenges, mga 30-day challenges, ganyan. Tapos, eventually, nanalo ako. Ang kagandahan nun, ang napanalunan ko, isang year na libreng course. Kaya ngayon, doon ako nag-aaral. Kasi, syempre, kailangan laging mag-aaral pa rin para, hindi ka maubusan ng vocabulary. So, since Miss Tanya, you work in an English account before, what do you think po yung mga skills from English account na hindi po helpful po pagdating sa Spanish account? Siguro, ang masasabi ko dahil customer service, mahalaga talaga yung product knowledge. Kasi para alam mo kung paano sasagutin yung mga maiinit na ulo ng customers, ganyan. Kaya, mapa-English or Spanish, mahalaga yung aaralin mo yung account at saka kung paano ka talaga tutulong dun sa customer, dun sa client. Tapos, pag na-identify mo na yun, edi aaralin mo na kung paano ka sasagot dun sa mga tanong nila, paano mo sila matulungan, ganyan. Kasi syempre, pag galit sila o kaya may gusto silang itanong, gusto nila, may sagot agad. Kaya mahalaga yung mapa-English or mapa-Spanish, familiar ka dun sa mga common words at vocabulary nung process or nung product na yun. Oh, I understand. And Miss Tanya, nung ready na po kayo mag-apply for a Spanish account, mga ilang application po yung mga na-ipass po natin sa ibang company, and how many po din yung mga nag-response po sa inyo? Actually, dahil first time ko mag-apply,
ang mindset ko nun, apply lang ng apply. Para ma-familiarize ako sa hiring process, ano yung mga tinatanong, ganyan. Kaya siguro, nag-start kasi ako end of April. Mga ano na rin siguro yun, in total, mga 50 to 60 siguro ng mga companies. Tapos, ang mga nag-respond dun na for initial interview, ganyan, siguro mga ano rin, mga 20. So, it means po pala, marami pa pong naghahanap ng mga company na mga Spanish bilingual po here in the Philippines. Oo, marami pa kasi akala mo nung una, marami nagsasabi saturated na daw. Kaya lang nung naghahanap ako ng trabaho, nakikita ko hindi naman pala. Kaya yun yung isa sa mga na-debunk na mga na sabi-sabi nila, sabi-sabi nila na saturated, na hindi pa siya saturated kasi nag-expand pa siya actually. Actually, nung naghahanap ako ng trabaho, nakita ko, hindi yung Spanish bilingual, hindi na lang siya for customer service. Marami na akong nakitang accounts na mayroong for recruitment, hiring, ganyan. Tapos mayroon din, note-taking, Spanish note-taking, doktor siya na Amerikano, pero hindi siya marunong mag-Spanish. Tapos Spanish yung mga pasyente niya. Hindi niya po ng Spanish. Oo, ganun. Kaya, hindi pa siya saturated. Parang sa tingin ko, lumalaki pa nga siya. Kaya, yung sinasabi nila na huwag nang mag-Spanish, ganyan, kasi saturated na. Sa tingin ko, hindi. That's good to know. Yeah. So, Miss Tanya, now po na finally hired na po kayo. And na-expect niyo po ba na ito po yung magiging first company niyo po as a first Spanish bilingual? Actually, hindi. Kasi nga, ang mindset ko nun, apply lang ng apply. Kung meron at meron, hindi naman siguro tatanggap sa akin, ganyan. Tapos kung hindi man, edi, talaga, kukuha lang ng experience. Nung mga, dahil marami rin akong in-applyan na hindi ako nakalusot kasi, syempre, medyo mas mataas na level ng fluency pa yung hinihingi nila, tsaka mas mahabang BPO experience. Ganyan. Kaya parang ako, sige, okay lang. Pero nung na-hire na ako dito sa company na to, talagang masayang-masaya ako kasi finally, ma-start ko na yung bilingual journey ko. Yes po. So, Ms. Tanya, gusto ko malaman, ano po yung na-visualize niyo po sa first Spanish job? Ang nag-visualize ko sa first Spanish job ko, siguro parang hindi rin siya malayo din sa first BPO experience ko na syempre, makaka-encounter ka rin talaga ng mga customer at saka client na mainit ang ulo, galit, o kaya medyo, hindi sila, nahirapan silang sumunod sa directions nung kausap nila. Pero, at the same time, ini-expect ko rin na matulungan ako ng mga teammates ko, ganyan, ng leader ko, ng supervisor ko, para kung paano ma-handle yung mga ganong calls. Tapos, ang isa pang na-visualize ko, syempre dahil Spanish na nga yung magiging account, feeling ko, yung mas ma-familiarize ako sa mga vocabulary nila, tsaka sa mga expressions nila, kung paano mas maging conversational. Yun. Yes po, since ang i-cater po natin is ibang market naman. Oo, ibang set ng clients. Kasi meron din ako dati nung nasa pa ako, English account lang. Meron din kami nung mga na-encounter na Spanish, nung hindi ko pa naiintindihan yung Spanish. Kaya ngayon, dahil marami rin yung clients and customers na Spanish speaking. Kaya ine-expect ko talaga na mas ma-familiarize pa, mas ma-adapt lalo yung yung tawag doon, yung accent nila. Tsaka yung bilis, kung mabilis yung mga Spanish kasi medyo mabilis mo sila. Kaya mas ganun yung ine-expect ko. Understand. And also, when it comes to Spanish po na magiging teammates niyo po, if ever na nanonood po sila right now, ano po kaya yung pwede po nating masabi po sa kanila when it comes to teamwork? Mahalaga yung, sa tingin ko, mahalaga yung tulungan, paano
siguro namin makapagkwentuhan kami after shift ng ano yung mga naranasan naming problema, paano yun na-overcome, para tulungan din kami kung paano ma-resolve yun, para mas maging maganda yung ano namin, yung pagtutulungan at saka yung camaraderie namin, yung mas maging maayos yun at mas maayos namin magawa yung mga trabaho. Yes po, para open po yung communication nyo. So just in case na may problem, meron po kayong masasabihan or malalapitan po agad. And also, Miss Tanya, since paano niyo po na-meet si JK Network Services? Si JK Network Services, lagi ko yan bago pa ako nung nag-aaral na ako ng Spanish, nag-member na rin ako sa maraming mga Facebook group ng mga bilingual kasi gusto ko nga ma-familiarize sa ano yung mga jobs at yung mga requirements. Yan. Yung JK Network, nakikita ko yan lagi sa lahat ng Facebook group. Oo, sa mga Facebook group. Tapos tiningnan ko yung profile, parang ay okay pala to kasi ganito yung services na binibigay nila. Kaya yun, dun. Tapos kaya nag-send din ako ng ng application ko dun kasi nga parang sige send sa lahat. Nung nag-send po kayo ng application kay JP, dun po ready na po ba kayo na yun? Yun nga, katulad nung sinabi ko kanina, hindi ka naman, kahit nagkano ka nag-prepare, hindi ka naman talaga magiging ready hanggang sa actual na. Kasi dun mo makikita kung ano talaga yung kailangan mo gawin, particular dun sa ina-applyan mo company. Pero yun, rin talaga, nagtuloy-tuloy na rin ako. Tsaka ang isang masasabi ko rin, malaking tulong talaga yung JK Network. Kasi yung pag minsan feeling mo hindi ka papasa, yun, parang meron dagdag na encouragement from them, from the team na, sige, kaya yan. Parang, kung hindi kaya dyan, try natin sa iba. So, Miss Tanya, paano po kayo nag-prepare sa mga interview? Yung mga pinipare po bang mga question is like yung mga common question na ina-ask po for English camp? Actually, oo. Yung kung ano rin yung tinatanong the usual na mga tinatanong sa mga English interviews. Usually, yun rin naman yung tinatanong sa Spanish interviews. Kaya, parang kailangan mo lang din talaga practicein sila para hindi ka kinakabahan. Understand. So, nung ina-expect niyo po ba na meron pong language assessment? Spanish language assessment? Oo. Kasi nung sinasabi rin yun ng mga maestro at maestra namin na marami yung iba't ibang assessment yung merong mga talagang yung sa English, yung mag-repeat ka ng phrases, ganyan. O kaya ita-translate mo. Meron pa yung iba, bibigyan ka ng email, ita-translate mo ng English to Spanish o kaya naman Spanish to English. O ganun. Kaya maraming iba't ibang, bukod sa Spanish interview, meron din talagang mga Spanish na assessment sa written tsaka sa audio. I understand. And also, for your assessor po, is he or she is a Filipino who can speak Spanish or a native Spanish speaker? Actually, sa mga in-applyan ko, magkakaiba yung naging setup nila. Merong mga native Spanish speakers na yun yung parang pinaka-final interview, client interview. Ngayon, meron din naman na parang initial na interview na Filipinos na marunong mag-Spanish. Meron din akong naging interview na Filipino siya, tinanong niya ako ng English recorded. Kailangan ko sumagot ng Spanish recorded. So siguro ipapasa rin nila siguro sa clients. Kaya magkakaiba rin yung recruitment process ng companies. And also, for your assessment po, gaano po yung itinagal niyo? Usually ngayon, one day hiring na lang talaga. Tapos, dun lang sa ibang companies, kapag nakapasa ka na dun sa English na final interview, siguro ini-schedule rin nila per batch, kaya tatawagan ka ulit for the Spanish client interview. Kasi meron akong mga in-applyan na gano'n yung akala ko nga hindi na ako pasado. Tapos after 1 week, 2 weeks, bigla ako makakakuha ng text or email na reschedule ka tonight, pwede ka ba for virtual Spanish interview. Understand. And for your assessment po, ano po yung mga itinanong po sa inyo ng assessor? Dahil nga common questions lang, yung describe yourself, tapos yung yung long-term at saka short-term goals mo. Tapos
yung sa iba nga, para makita talagang conversational ka, yung mga simpleng anong ginagawa mo sa isang araw, anong ginawa mo ng weekend, anong ginagawa mo sa free time mo, para meron ma-test nila kung hanggang saan yung mga vocabulary. Understand. So, yung assessor po, tinanong po kayo niya in Spanish and sumagot po kayo in Spanish. Oo, ganun siya. Ganun yung, tapos may follow-up questions yun, para nga, kasi ang tinitest, yung pagiging conversational mo, kasi katulad nun, dahil ang mga kausap mo nga, mga Spanish-speaking clients, edi yung iba hindi rin talaga marunong mag-English. Kaya kung paano mo naiintindihan yung mga yung mga sinasabi nila. Understand. And nung finally, tapos na po yung assessment, ano po yung ako lagi, pagkatapos ng mga interview, parang dahil hanggat hindi ako nakakakuha na, sige, okay na, go na, pasado ka na, may job offer ka na, lagi kong iniisip, ano yung tamang ginawa ko, ano yung kailangan ko pang i-improve para sa susunod na interview, magagawa ko na yun. Kaya, actually, hindi ko ina-expect na ma-hire ako dun sa company ko. Parang, kasi sabi nila, itingnan pa namin kung sa ibang mga applicants, ganyan. Pero nung naka-receive na ako ng job offer, yun, medyo masaya na ako, syempre. Yes, well, lumuwag. Oo, talagang, estoy mo'y full face na talaga. Kasi, yun na nga, parang, eto na, mag-start na. Parang yung after ilang months ng paghahanda mo, tapos ilang nakakabang interview, nakakabang exam, ito na, finally, may job offer na, may makapag-start. So, yes, that's good to know po, Ms. Tanya. So, para naman po sa mga nanonood po natin, mga Spanish speakers or bilingual dito, and for language assessment na po sila, ano po yung maibibigay yung tips sa kanila? Ang mabibigay ko lang ng mga tips, yun, laging mag-prepare, aralin din nila yung company. Kung kaya nilang malaman kung ano yung mas maganda. Kasi usually, maging familiar, lalo na kung may translation, maging familiar sila dun sa vocabulary na yun. Tapos, marami rin tayong mahanap na tutulong sa atin. Yan. Katulad ng JK Network. Yan. Kaya yung masasabi ko, apply lang kayo nung apply, tapos I highly recommend din talaga na mag-send kayo sa JK Network para ma-process nila yung applications nyo. Kasi, kunwari nga, hindi kayo Familiar. Oo, yun, hindi kayo familiar, tsaka hindi kayo naging successful dun sa isang company. Tutulong yung JK Network sa paghahanap kung paano may matulungan para makapag-apply. Actually, naisip ko nga yung JK, hindi ko kaya ibig sabihin ng JK Network. Naisip ko ganun. Tapos parang naisip ko, ano pala yun, parang from jobless, mag-kickstart ka ng bilingual journey. Diba? So good. That's a good design. Hindi yun talaga yung naisip ko kasi nga parang sa totoo lang, syempre, mahirap mag-apply ngayon. Mahirap mag-apply. Lalo yung mga nagsa-start pa lang, yung parang kabadong-kabado sila, ganyan, di ba? Pero yung kahit pa paano yung may tutulong sa'yo na mag-apply, diba, mayroon din tumutulong mag-follow up. Napakalaking tulong na nun para sa iba na parang andap or takot na takot, nervyosong mag-apply. Kaya yun. Yes, so I guess sa mga Spanish bilinguals natin dyan, send lang po kayo ng resume and apply lang po kayo kay JK. So yes, Ms. Tanya, thank you so much po for your time. Welcome po. De nada. To all aspiring Spanish bilinguals out there and you think you are ready to take a leap, this is your time na. We have a lot of openings right now for aspiring Spanish bilinguals. So to know more about our job openings, just visit our website. It's www.jknetwork-jobs.com. Or you can send your updated resume to jkrecruit@jp-network-e.com or message us on our social media account. It's Facebook, it's Alena Olpindo or Hera Cono. So as you can see, Ms. Tanya got her certified bilingual hoodie. So if you want to wear our certified and limited bilingual hoodie, apply now and be assisted for free. So if you think this is your time, apply now. So don't forget to like, share, comment,
and also subscribe to our YouTube channel. So yeah, that's all for today. Bye!